Lahat yung gawin, either transaction, either spiritual, lahat, before you downstairs in your house, magpuri muna kayo, manalangin sa ating Diyos sa inyong tahanan, upang ang guidance, protection, divine intervention ng Diyos ay sasama sa iyo. Makialam, magpagitna, mag-mediate ang Panginoon sa inyo. Upang sa lahat yung plano, lahat yung gawin, desire in your life, binimithi sa buhay, kayo po magmatagumpay. Bakit? Sinasamahan kayo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng Biblia. Don't trust yourself, but trust to God. And lean not in our own understanding, but trust the Lord. First of all, unahin natin palagi ang Panginoon. Acknowledge Him first, and He shall direct thy path. Unahin natin acknowledge ang Panginoon. Ano pag-acknowledge? Purihin natin siya. Hingian natin siya ng tulong, magpuri, manalangin tayo. Yan ang tawag na acknowledge Him first, and He shall direct thy path. Amen ba? Kaya hindi tayo magtiwala sa ating sarili, dahil wala tayong kapangyarihan. Ang ating kapangyarihan nagmumula lamang sa Diyos. That is divine power, divine intervention of the Lord. Kaya kung kita lang, wala tayong mapala sa ating sarili. Because we believe in our life, in ourselves. Pride po yun. We must to be humble ourselves. Sipin natin, wala tayong magawa pag walang Diyos. So what is the sign of humbleness? You kneel down. Lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Magpuri ka sa harapan ng Diyos. Umawit ka sa harapan ng Diyos. Mapuspos ka sa harapan ng Diyos. Luluha ka sa harapan ng Diyos. Manginginig ka sa harapan ng Diyos. That is sign of submission to God. Submission, humbleness, faith. Yan ang kailangan natin. Pakumbaba tayo. Huwag tayo magtiwala sa iyong sarili. Kung magtiwala ka sa sarili ko, ma-failure ka sa lahat mong plano. Bakit? Mawala ang divine intervention ng Diyos sa iyo. Mahirapan ka. Kaya bakit? He is the one who hold our future. Ang Panginoon naghahawak sa ating future. The success of our life is based in the Word of God, sa pangalan ng Panginoon. Bawat anong gawin nyo, kapartner nyo ang Diyos in the name of Jesus. Ay kung sa imong pangalan, sa ako to, ako, o ikaw yon, ay paano ang Diyos? Amen. Amen. Kaya huwag natin sabihin, yung pinalanginan ko, gumaling. Siya nang pagaling. Ikaw ang Diyos. Ay, Panginoon pala. Minsan makalimutan natin. Nga ginagamit lang tayo instrumento ng Diyos. Hindi po tayong nagpagaling. Ang Diyos, mga minamahal. Amen ba? Yan po ang dapat gawin natin, mamilan. Pakibasa lang, Brother Anthony. 1 Peter chapter 5, verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, ang talata ay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan natin, Diyos. Narinig nyo ba? Kayo'y maging mapagpigil. Ano ibig sabihin mapagpigil? Be sober. Mapagpigil sa sarili. Huwag biglang mainis, huwag biglang maaburido, huwag biglang mainit ang ulo, huwag pabigla-bigla. Sa desisyon, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Kaya palagi ka mag-overnight. Palagi kang lumuhod sa bahay mo ng tag-alaan oras ng gabi. Magpuyat ka sa panalangin. Sabi ng Biblia, huwag kang manglulupaypay, kundi palagi kang manalangin. Huwag kang manghina, kaya palagi kang manalangin. Magpuyat. Kaya ang inyong kalaban na dyablo, may kalaban. Amen? Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leon na umuungal, is like a lion, roaring lion, umuungal, gaganon.
At gumagala, galagala, na mahanap ng masisila niya. Leon, demonyo, gumagala-gala, umalis-alis, umiikot-ikot, naghahanap ng kanyang matukob, naghahanap ng kanyang masisila. Amen. Montong nangyari sa Claveria, naghahanap siya ng kanyang masisila, naghahanap niyang matukob. Na mo, ay walang tulog, walang pore, kaya pinasukan ng kaaway. Totoo ang Biblia. Totoo ang Biblia. Hindi pwede wala kang pure. Excited ka lang doon mag-ana-ana dito. Wala kang pure-pure. Pati nga mga driver, sabi ko, magpure muna bago umalis. Kaya nag-drive ka. Mamaya, wala kang pure, wala kang prayer. Ikaw ang gagamitin, basila ng kaaway. Disgrasya tayo. Amen? Amen. Totoo ang Biblia. Be sober, mapagpigil, magbantay, vigilant, magpuyat kanunay, because your adversary, your enemy, the devil, as a roaring lion, kung sabihin, gangurob nga leon, wokit, galagala, about, seeking gapanghanap, nagapangita, home himidibor, ngayang matukob, yang masisila, kaya magbantay mga Kristiyano. Marami ng Kristiyano dito nagkumpiyansa, walang puri-puri, hindi sincero, kaya dandahan na siya nawala, nasila ng kaaway. Binira ng tukso, nagkasala, marami ang member dito. Kayon, kawawa, miserable ang buhay. Bakit? Walang pore sa bahay. Kulang sa konsentrasyon. Pag magsimba, hindi mag-concentrate. Sa likod-likod lang dyan, nagkikwentuhan, walang nadamang presensya. Pag wala ka nadamang presensya, wala kang kapangyarihan. Kaya sabi ng Biblia, ang Holy Spirit lamang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Pag palagi ka namang puspos, nakikinig ka, nagsalita, speaking tongues ka, yung will, emotion mo, yung feeling, will and emotion mo, yung carnalities mo, sa puso mo, weaknesses mo, iando yan, papatayin ng banal na Espiritu, because the Holy Spirit is power. Hindi ka mabihag ng kaaway, hindi ka masila ng kaaway. Bakit pagdating mo sa simbahan, full ang puso mo na kinukonsentrate, sinasamba, buong pagpakumbaba, with all humility, with all respect and honor to our loving God. Kaya gusto mapaluguran ng Panginoon, mapaimutan mo siya, maabot mo yung puso niya, madama mong presensya niya. Kaya kailangan mong power, kapangyarihan, divine power, divine intervention ng ating Panginoon, upang hindi ka masila ng kaaway. Yung kaaway natin, di natin makikita, espiritu yan. Pumapasok sa isipan, pumapasok sa mata, pumapasok sa puso. Lahat pasukan niya. Dahil bakit? Espiritu siya. Walk it about seeking whom he may devour. Naghahanap pag-alagala ng kanyang masisila. Huwag kang magkumpiyansa. Amen? Si Son of God nga pastor, magaling, marunong, mayaman, kumpiyansa. Ano ngayon? Wanted. Maraming kaso. Magaling. Pero anong kaso niya? Grabe, hindi basta-basta. Pinasukan ng demonyo, kakarnalan, kademonyohan, makaunod bakalaman. Kaya grabe. Believe sa sarili, because siya daw ang anak ng Diyos. Walang magaling sa kaaway, walang malakas sa kaaway. Sabungin ka ng kaaway, tukbon ka ng kaaway. Magbantay, mga minamahal. Huwag tayo magkumpiyansa. Buhay ang Diyos natin, makapangyarihan. We seen and we experience a lot of miracles, power in our congregation, because our beloved pastor is really a man of God. But individually sa ating buhay, hindi natin sinasagawa ang spiritual na pagsagawa ng ating buhay. Useless ang lahat ng bagay.
Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, individual yan. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, draw nigh to me and I will draw nigh to you. Lumapit ka sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Hindi ka lalapit sa Diyos by means of pagluhod, pagpakumbaba, pag-iyak, pagpupuri, panalangin, pagpapasting, hindi ka lumalapit sa Diyos. Sabi niya, ang Diyos hindi rin lalapit sa iyo. May kondisyon, draw nigh to me. Sabi niya, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Lalapit ka sa Kanya, sa Panginoon, at siya lalapit sa iyo. Pag hindi ka lalapit sa Diyos, hindi rin lalapit ang Diyos sa iyo. So mawala yung divine intervention sa buhay mo. Tandaan natin, mga minamahal, kailangan ang buhay natin nakabase palagi sa salita ng Diyos. Don't trust in your own concept, but trust the Word of God. Don't lean unto our own understanding. Huwag ka sumandig sa iyong sariling pag-unawa, kundi sumandig ka sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi basta-basta ang paglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Kaya naging leksyon sa ating lahat ito. Kaya sa aming buhay, hindi naman sa pagmayabang. Kahit malayong biyahe namin, mag-travel kami ng, alam niyo yun, mga team CDO, alam nila yun. Kahit darating kami doon, kami mag-declare ako, magpuri kayo. Kahit 1 hour lang, magkapagpuri kayo. Gawain, puri. Hindi pwede, wala tang puri. Dahil hindi natin ba-drive out ang demonyo pag wala kang puri. Last verse. Kung bakit si King Josaphat naging matagumpay laban sa ilang tatlong kaaway. Moab, Ammon, at Mount Seir. Moabites, Ammonites, and Mount Seir. Tatlong kalaban nila. Anong ginawa ni Josaphat? Simple lang. Hindi sa lumaban ang sundalo niya sa gitna. Anong ginawa ni Josaphat? 2 Chronicles chapter 20. Verse 20 up to 21. Tandaan natin, ito ay spiritual warfare ito. Spiritual nga laban ito. Hindi po makalaman, hindi po sandata, hindi makalaman, hindi armas ito ang ating kalaban, kaaway. Sa unang panahon sa Old Testament, ang ginagamit nila puri lang. Bakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20, ang talata ay 20 hanggang 21. At sila'y nagsibangong maaga sa kinauwagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." 21. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman." Praise the Lord. Hallelujah. Alakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, si King Josaphat, maaga pa. Tamo? Kahit sa Old Testament, maaga pa. Nagigising yung mga hari. Early in the morning pa. They went forth to the wilderness of Tekoa, and they went forth. Josaphat stood and said, "Hear, O Judea." Sinabihan niya ng mga taga-Judea, "And all inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established." Maniwala kayo sa Panginoon at kayo may maging matatag. Amen? And believe His prophets, and you shall prosper. Paniwalaan mo ang Diyos, maging matatag ka. Then paniwalaan mo kanyang propeta upang tayo ay pagpapalain ng Diyos. Kaya naman tayo pinagpapala, first of all, because we believe God. That's why we are blessed. And also we believe the prophet. Our beloved pastor is a prophet of God. That's why we prosper. We prosper.
Naging matagumpay tayo sa lahat ng ginagawa, pinagpala tayo, hallelujah, sa lahat ng bagay. Bakit? We believe His prophet. When I consulted with the people appointed singers, ang linagay niya mga singers. Gaano ka-importante yung mga singers? Mga choir, kayo'y singer ng Diyos. Gaano ka-importante kayo sa harapan ng Diyos? Binawag kayo maging singers, maging choral, maging finest, maging adults, maging youth and singles, maging mimers. Gaano ka mo ka-importante sa harapan ng Diyos? Kayo ang front line. Sabi mo, He appointed the singers unto the Lord, and that should presses the beauty of holiness, upang purihin nyo ang kagandahan, kabanalan ng Diyos. And they went out before the army. Humarap sila sa mga army na kalaban nila. And say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Kung ipatuloy ito yung pagbasa yan, anong nangyari? And the Lord sent an ambushment in the midst of war. Nagkaroon ng divine intervention. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel sa kalagitnaan. Ambushment. Inambush ng mga anghel ng Diyos. Nagkaroon ng divine intervention. Ang laban nila against the three country. Moab, Ammon, and Moab. Anong sabi ng Biblia? Silang tatlong country, silang nagpatayan. Sila nag-away-away, nagpatayan. Dahil pinababa ng Diyos ang kanyang intervention. Divine intervention. Nag-ampadala ng ambushment. Mga anghel, sila lahat binulag, sila nagpinatyanay. Wala ang army ni Josapat naglaban, nakatayo sa likod. Sinong sa front line? Mga singers. Mga choir ang umawit. Kaya kung tinawag ang choir, bigyan mo halaga. Huwag mo kami biro-biro yung paging choir mo. Okay? He appointed the choir singers. When they began to sing and praise the Lord, and when they began to sing and to praise the Lord, at ambushment against the children of Ammon, Moab, and Moab, which will come against Judah, and they were smiting. Silang nagsmiting, sila nagtinagaay, sila nagpinatyanay. Tatlong country yun. Dahil nagpadala ang Diyos ng ambushment. Ano yun? Mga anghel. Yan ang tawag, divine intervention of God. The power of God. Ganun din nangyari sa atin. Kaya kung sa ating mga anniversary crusade, mga gala, ginagawa, walang intervention ng Diyos. Hindi tayo magmatagumpay. Kasi may mga hadlang Masira yung sasakyan, mga gulong lahat, pero hindi nagtagumpay ang kaway. Before kami mo aalis uwi, na plaster lang yapon, naayos ang gawa ang mga sasakyan. So, may mga hindrances, pero ginaayos yapon ng pin. Bakit? Hindi niya tayo pinabayaan. Because of prayer and fasting, presses, pagpupuri dito sa Pastoral House, sa kapwa manggagawa, sa lahat ng mga station, sa buong kongregasyon ng Diyos mo Crusade, sa inyong pagkakaisa. Kaya naging matagumpay tayo sa tanang transaction, pinagpala tayo. Yan ang tawag divine intervention. Kaya huwag tayo magpabaya, mga minamahal. Sundin natin kung saan nakasulat sa banal na kasulatan. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Dahil may kaaway tayo, ang diablo natin makikita. Hallelujah. Kaya pag umawit tayo sa Diyos, buong puso na pag-awit. We sing praises to God from our heart and be filled with the Holy Spirit. We need ambushment of power of the Lord. The anointing. Huwag ka magpasagad, pabaya sa iyong sarili. Huwag magkumpiyansa. Kailangan tang
presensya ng Diyos kapangyarihan. Hallelujah.